to 2017 pa ako na na tumaas yung BP ko. Pero 2017 na yun po. Yun nga, bagong panganak po ako noon. Pero may nagsabi po sa akin na parang binat lang. Na binat ako kasi siyempre puyat ko bata. Tuloy-tuloy po akong nagamot hanggang ngayon. Nagamot po ako dati ng Losartan. Ano po iniinom nyo? Ano iniinom nyo po? Losartan po dati hanggang sa pinalitan na po ngayon ng Mecardis Plus 40. Mecardis. Tapos ngayon po, nung nakaraang mga buwan, medyo tumaas po umiba po yung pakiramdam ko, hindi ako makatulog, parang nahirapan ako uminga, parang nagpalpitik po yung puso ko na, parang ang bilis ng puso ko. Tapos, gaano katagal niyo na po iniinom yan, ma'am? Yung mga synthetic drug nyo. Una, Losartan, tapos ngayon, Telmisartan yan eh. Yung Mecardis na yan, Telmisartan. Matagal na po, Dok. May mga 15 para po yan sa may heart failure din. Katulad nung kaninang tumawag, puro heart failure yan. Kung matagal nyo na pong iniinom yan, sabi ko nga po, at wala namang ginagawa sa katawan nyo, ang problema po kasi niyan, symptoms lang na ang naitutulong sa katawan. Lalo na kung tumataas po ba yung sugar ninyo? Normal po ang sugar ko, Dok. Yung mga nakaraan po na mga 2019, 2020, na-admit po ako dahil tumataas po yung BP ko. Sabi may UTI daw po kaya tumaas. Madalas po ako may UTI. Tapos, yun nga po yung nagkaroon po ako ng kidney stone 2000. Yan nga po diabetic kidney sinasabi. Tapos po yun po, nakaraan po ng nagpa-ECG po ako ng doktor mismo kasi sobrang taas po ay sobrang palpitate po ng puso ko na parang alam niyo po yung tagahabulan siya. Tapos nakita niya po sabi parang may lumalaki daw po yung puso. Pero sabi niya parang mag-over po talaga natin yan. Ultrasound ay in-extreme yung yun nga yung baga ako. Normal naman po. Wala naman po ng enlarge na yan. Siguro lang dahil sa malakas yung tapos ngayon, Dok, umiinom po ako ng ang pinainom po sa akin ay Clonidine 150. Yun, hormone yung BP. Clonidine? Opo. Metropolon. Lahat yan, iniinom niyo na po yan? Pinainom po sa akin yan. Halos 1 week na. Mga adrenergic medication po yan. Wala kaya namang mabilis. babago po. Kaya parang sabi ko, itong herdik ka, sabi ko, parang binigyan ako ng pag-asa. Sabi ko, Hindi na. Ay nako. Parang ineksperimentohan na rin kasi ang dami ng pinag-iinom eh. Kaya nga po yan, ano po yung isang complaint nyo nung unang nabigyan kayo ng mga gamot? Bago kayo nabigyan ng yung pinakaunang-una, gusto kong malaman nyo. Bakit kayo nagpa-hospital? Nahihilo po ako na parang nakalutang. Okay, Siguro yun lang po. Dahil sa puyat po ako, dahil bagong panganak ako ng mga time na yun. Yes! Biruin mo, nalaman mo, ikaw mismo na-realize mo. Of course, pag naglabas ka, nagre-repair yung katawan mo because naglabas ka ng maraming dugo din eh. Masyadong, meron pong tinatawag na negative feedback loop
kapag mga babae, of course, lahat ng energy na gamit, talagang manghihina kayo, magpo-produce kayo uli ng bagong cell, regeneration, lahat ng tissues na inire-repair kasi nga dumaan kayo dun sa proseso na nag-anak kayo. So lahat ng energy nakapokus dun sa baby, dun sa placenta. Natural manghihina ka kasi kaya nga magpapahinga muna kayo, hindi muna kayo pwedeng kumilos at kailangan yung hydration, nutritional, ibobombard kayo ng mga pagkain na matataas ang masustansyang pagkain para mag-repair, mag-regenerate yung mga cells, hindi po yung bibigyan kayo nito, nahilo lang. Natural, talaga manghihina kayo kapag bagong kapanganak pa lang Na-admit po ako noong mga time na yun, nung dinala ako. Kasi talagang grabe po yung pakiramdam ko, hindi ako makatayo, sobrang hilo. So, in-admit po ako. Nung paglabas ko, nag-ano na po ako. Nag-maintenance na ako. Pinag-maintenance na nila ako. Anong unang binigay sa inyo kaagad? Nung unang maintenance niya? Losartan. Losartan po. 50 yata yun. So, matagal mo, ilang taon mong ininom yon? Matagal din to. Siguro may mga 5 years, 3, mga ganun siguro. Hanggang sa panalitan na naman nila ng, yun nga yung Metartis. Ay, nako. Ay, Diyos ko Lord. Ako din, Sa totoo lang kasi nga, bakit binigay sa inyo yung Losartan? Kasi nga, kung merong mataas ng, kasi kailangan kasi ng iron, so kailangan ng mga sodium, mineral for contraction para sa baby. So yung mga hindi nagamit ng mga mineral na yun nasa dugo, pwedeng mag-cause po yan ng ng mga palpitation kasi nga mataas yung mineral na yun. Kasi contraction para mag-contract, kailangan mo ng control ng muscle, sodium at saka calcium ions ang ginagamit sa katawan mo para mag-contract ng mga muscle. So pag may sobra hindi na nagamit, nasa dugo yan, pwedeng mag-cause naman yan ng kapag hindi yan na-regulate. Kaya nga ang problema, liver, kidney ang tatamaan. Kaya pinagbibigyan kayo ng mga Losartan na to. Ang latest ko pong laboratory ngayon, last month lang, ang mataas ko po sobrang yung uric acid at saka yung cholesterol. Ang tanong po, kasi nga po sabi ko nga uli yung mga TBC, sometimes po hindi po accurate. Kasi meron pong abnormal yung mga yung mga CBC count, pero wala namang nararamdaman. Ano po bang nararamdaman ninyo? Yun lang po, minsan Dok, may time akong nangihina at saka nung mga time nakaraan po, parang nanlalamig yung katawan ko. Ang init-init ng panahon. Parang ang lamig ng pakiramdam ko. Ang pawis ko sobrang lamig na malagkit. So, may electric pa. Yun nga po, kasi nga, usually yung mga nagkakaroon ng mga panlalamig na yan kasi nga po kulang ang mababa yung hemoglobin. So, yun po, kailangang itaas yun. So, kailangan yung please kumain kayo ng isang itlog nilaga sa isang araw. Kailangan mo ng B12, folic acid, yan, tsaka iron galing sa mga gulay para gumawa ka ng bagong dugo. So, kaya nga manghihina ka kasi nga mababa na rin yung dugo. Yun ang kailangan. Tapos, may parang 20 anemia. Sorry po. Noong 2018 po, naano po ako naras pa po ako dahil nagdugo po ako ng 1 month, 2018 po ito, October. Tapos,
Nung na gano'n po ako, halos isang buwan naman din po ako hindi rin nakatayo kasi alam niyo po yung sobrang sakit ng balakang ko, pati yung tuhod ko na sobrang nanlata. Tapos ngayon, niresetahan po ako na naman ng gamot na para doon, para lalo akong ang hina. Yun, sabi ko baka epekto yung mga gamot na yun na Anong matataas. gamot po yun? Hindi ko na dok matandaan. Ay, sabi ko nga po, kaya po nanghihina kayo ng lalamig kayo. Pag bagsak po yung hemoglobin yan po, fatigue, yung weakness na yan, yung panlalamig ng mga kamay at paa, o madaling antukin ba, ganun. Upo, Tapos, dok, upo. kasi nga, balik na naman uli ako, kailangan maibalik nyo uli yung electrolytes na nawawala sa katawan nyo. Every time nagte-take kayo ng synthetic drugs, nagkukos yan ng diuretic effect. Kailangan kasi, kapag pumasok na sa dugo yan, kailangan ilab immediately. Kailangan nababawasan po yung tubig sa katawan, even yung mga electrolytes kasama rin, iniihi, dinudumi. Kaya nga, yun, chronic dehydration ang problema nyo. Kaya nga, yung mga sangkap na para gumawa ka rin ng dugo, wala na rin. So, mag-message lang po kayo dyan sa sa comment section at hanapin ko po yung nyo. Bibigyan ko kayo ng diet plan. Ay, Okay salamat po. at binigyan niyo At ako ng pigilan niyo pag-asa. po hindi, doon ko yung magpasalamat sa itaas, wag po sa akin. Amen. Thank you, Lord. Kasi Pasalamat nandiyan si kayo doon sa nag-iisang Diyos. So, ano po ang gawin nyo lang, mag-comment kayo dyan at saka for the meantime, asin at tubig. Okay? I-maintain yung nyo po po yan. ginagawa At least ko yun. nakaka 2 liters po kayo a day. Okay na po yun. Kahit pa paano, madagdagan man lang yung... Kasi po, pag walang asin, iinom mo, iihi mo rin yan eh. So, hindi na pupunta yan sa plasma, walang naghahatak papunta ron eh. So, ang tawag dun, yung hydration talaga kailangan may salt para magtagal yan sa blood plasma, magkaroon ng Ang napansin ko po retention. ngayon, Dok, yung pisngi ko, may time po na parang manas po siya. Parang makapal siya pakiramdam ko. Hindi itong normal kong balat. Ngayon, Ganun nyo po, kurutin nyo ng gano'n, no? Kung po may pakiramdam pa. meron naman, malakas. Ibig sabihin, okay pa yung pisngi nyo. Kaya lang, usually tandaan nyo, pag mga nagsuswell na ganyan, meron ng histamine release. So, nagkukos na ng allergic reaction, kaya parang namamaga. Buong katawan po yan, lahat po ng cells nagre-release po ng histamine. Kasi nga hypersensitivity ng case, malapot na po yung dugo, kaya may mga ganong reaction sa buong katawan. Tapos po, Dok, ito pa po, yung pa ako, nagkaroon po siya ng allergy, halos po Ganon 1 din year. po. Ganon din po. Lahat po ng naiiritang mga cells, magre-release ng histamine yan, magmamaga po yung mga yan. Kaya nga kailangan i-correct yung dugo. I-correct yung pH ng dugo, ibalik yung mga electrolytes na dapat bumalik para mag-repair siya. Okay po. Saka tigilan ma-stress po, tigilan yung ma-stress, yun ang nagpapabigat sa lahat, yung stress eh. Ay, oo nga. Kapag na-stress po kayo, yung metabolic function ng katawan, hindi siya nagtatrabaho ng maayos Disrupted po yung command center sa brain. Okay, yung regeneration, cell repair, detox, hindi po nangyayari yan kapag na-stress kayo. Even yung defense mechanism ng katawan nyo, shut off po yan. Kaya tigilan nyo ma-stress. Tama po. Nung nakaraang mga week po na-stress ako kasi yun, napansin ko parang nangapal yung mukha ko, parang sige. Kasi stress pa more, ma'am. Stress pa more. Nilockdown po kami kasi dito. Wala totoo yan. Nakaka-stress talaga yan. Nakaka-stress. Tapos bawal pa kami, di ba? Bawal naman po lumabas kasi may bantay na po pulis at saka barangay. Kaya sabi ko, Saan location po yan?
Quezon City po ako, Dok. Ay, nako. Kawawa Dito- naman ang taga Quezon City. Opo, Dok. Talagang ano kami. Kapag Pero mahina ang leader nyo at ganyan, ay nako. salamat sa Lord Walang alam kasi sa nung kalusugan. nung Salamat po. Saturday po. At saka nagpasalamat ako kasi, Dok, sa dami lahat ng bahay dito sa amin. Yun lang pala ang purpose nila. Kukunin lang yung mga pangalan. Kasi kaya ako napansin, Dok, kasi unang dapat, iba dapat, sabi nila bibigyan daw ng alam niyo po, binigyan kami ng ayuda dito ay 5 days na. So lahat kami na lockdown dito, walang mga nagtatrabaho. Tapos ito pa, ang unang-una nilang sinorvey kung ilan ay sino ang mga nabakunahan. Kaya sabi ko, Lord, ito na naman yung bakuna na yan. Hindi po ako Hindi po ba kayo nabakunahan? Hindi po, Dok. Very good. Asawa Sige lang. ko lang. Ipaglaban niyo po yan. Kasi Amen. kapag may nangyari sa inyo, wala rin naman mananadot eh. Ba't pa kayo Wala. magpapabakuna? Ayun po, Okay. kinuha ni una-una yung lista ng mga babakunahan. Kaya sabi ko, ay hindi tama ang plano nila. Kaya lalo akong na-stress na, parang natuon yung isip ko doon. Ayun, hindi na ako makatulog, di ako makakayos. Kaya Tigilan po yan. I-relax nyo lang yung sarili nyo. Magtiwala kayo na may nagbabantay naman sa lahat. Sa lahat ng Amen. naniniwala lang. Ha? Kasi yung mga hindi naniniwala, talagang wala nagbabantay. Pinababayaan ng Diyos yan. No? Magpabakuna ka. Very good. Opo, salamat po, Dok. Kasi Di ba? nandiyan po kayo na Ay! laging Ano lang po ako. ginagamit Kapatid ng lang Lord po, para kapatid. instrument para sa iba. Ayan, salamat po, Dok. Salamat po. God bless you. Salamat po. God Thank you po, bless. Miss Susan. Thank you.